Unahan ko na, putang ina. Okay. Sige, kina. Sir, ini opinion po doon sa paglabas kahapon ng mga ex-marine. Alam nyo, saludo ako. Huwag sana mag-alap ni Master Sergeant Gutesa. Saludo ako. Utang na itong mga general natin na active sa pulis, sa AFP o sa PNP na dahil pa kayo. Itong mga to may bayag. Kayong putang inang nasa serbisyo. Dapat mag-imbestiga kayo. Gumawa kayo ng aksyon. Bago kayo, imbestigahan nyo yung nilabas ng mga ex-marine. At kung totoo, anong gagawin nyo? Mga putang ina nyo. Nakaginig kayo ng laman. Nag-confirman. Ako, matagal na akong retirado. Pero putay na. Kung nalaman ko, napanood ko yung wag yung sabihin, AI na naman yung mga wag yung sabihin, palabas na naman yan. Ngayon, lumabas yan, yan, kahit na na-impeach pero hindi kayo makakaligtas. Apay lang kayo sa ombudsman. Mga buwake ng ina nyo. Ikaw, General Browner! General Mercades! Gumawa kayo ng aksyon para maging bahagi kayo ng kasaysayan ng Pilipinas. Maawa kayo sa Pilipino, sa susunod na henerasyon. Maawa kayo. Dapat magsilbi kayo sa mga Pilipino, hindi sa politika. Mga putang ina. Ikaw, Marcos, ikaw ang masyadong ginawa mong mafia ang gobyerno. Putang ina nyo. Dapat umalis ka na dyan. O kininam, kay Locanong ka. Dapat ka. Kay Jing tayo. Naiiyak ako. Hindi ko naiintindihan sarili ko. Nag-aaway kami ng pamilya ko. Lahat ng kababayan ko. Inaalipusta ako. Bakit ka daw pinakapendal ka, Ilocano ka? Wala ka. Kahit Ilocano ka, kay kapatid. Ito mo, kapatid mo. Sinusuka na. Hindi lang suka, kinakain ka. Kaya na mo. Dapat umalis ka. Dinaig mo pa ang tatay mo. Ang ninakaw ng tatay mo, pinripli mo. Nasa book of records yan. Hindi ka makakaila. Sir, Ilocano din kayo, sir. Oo, Ilocano si Sir. I'm from La Union. From La Union, Bawang La Union. Puntahan mo ko sa sa putang ina, hindi lang suportahan. Ginampanya ko. Dalawa sila ni Vice President Sara. Akala ko dahil Ilocano, magbabago siya para marigin niya yung ng pamilya nila. Kaso, anong ginawa mo? Tama na. Tama yung sinabi ng ate mo. Bangag ka, atik ka. Ganyan ang ugali ng isang atik. Sir, isa na lang, sir. Kay Trillanes, nasabi niya hindi daw totoo yung mga binitawang ng mga ex-marines. Alam mo, siyempre, yan normal yan sa isang paparatangan mo na defense mechanism. Hindi na meron ba ng mga amin? Gago siya. Hanga rin ako noon nung nagre-revolution siya. Nagkukudita siya. Pero ngayon, anong ginawa mo? Tayo na dapat nagkukudita ka. Kasama ka namin na umaano sa gobyerno. Isang pinaglalaban natin noon at ngayon, korupsyon. Di ba? Kaya ka nagkudita. Nilabanan mo ang gobyerno noon. Ano ginagawa mo ngayon? Sinupalpal ka ng mali-maliit ang pera. Shit. Thank you, General. Sir, ano pong reaction nyo tungkol po doon sa press con na naganap kahapon na kung saan ay lumantad po itong 18 na ex-marines at ayon sa kanilang mga statement ay sila yung mga na-hard ni Saldico at
sila yung mga nag-deliver ng mga mali-malitang pera. Nagpapakita ito na totoo ang lahat ng mga naunang revelations na si Marcos at si Romualdez ang mastermind. That's number one. Number two, nagpapakita ito ng malakas na ebidensya na ganun kalawak, ganun kasistematiko at organisado ang pandarambong at pangungurakot sa ilalim ni Marcos at ni Romualdez. Mastermind, conspirators, at the same time, sila po ang nagpalala nitong pagnanakaw. Pangatlong punto, yung inilabas ng 18 witnesses, nagpapakita din po na hindi lang pala sa flood control ang pagnanakaw, kundi malawak, pati sa iba pang projects at sa iba pang mga nangyayari ngayon. Tuloy-tuloy pala ang pagnanakaw sa loob ng 3 taon, na hindi lang 1 trillion, baka nga umabot ng mahigit 2 trillion pesos. Granting na ang naabutan lang nila mga kulang-kulang sa 1 trillion. Pero kung i-factor in ang iba pang mga anomalya at korupsyon, pwedeng umabot sa 2 trillion. Mahigit. At ang pang-apat, nagpapakita ito na totoo pala na ang operations ng ICC pinunduhan ni Marcos at ni Romualdez. Yun ang mahalaga. Kasi kinumpirma ng 18 witnesses na ang nagpondo ng special operations ng ICC laban kay Pangulong Duterte ay ang mga pinagnakawan na pera. And that is a very double level crime na hindi lang nila ninakaw ang pera, ginamit pa sa pagtatraidor at pagtataksil kay Pangulong Duterte. Kaya tinatawag kong double level high crime yung nangyari na yan. At malala yan na papanagutan dapat yan ni Marcos at ni Romualdez. And isa pang aspeto, the revelations made dito sa nangyaring 18 witnesses ay kinokompirma na ang ICC bayaran. Ang ICC sindikato, bogus at walang otoridad na mangialam at mangimasok sa mga problema ng Pilipinas, lalo na ang kanilang patuloy na iligal na pagpapakulong kay Pangulong Duterte. So yun pong bigat ng testimonya na yan. And ang lahat ng mga nauna ng inilahad nila Ginoong Saldico, Sergeant Gutesa, ang mag-asawang Diskaya, Yusek Bernardo, Yusek Cabral, at ang kay Adrian Bersamin ay tumutugma. Yan ang tinatawag that the all criminal trails of systematic plunder and massive corruption, ang daloy ng kriminal na pananagutan papunta kay Marcos at kay Romualdez. All criminal trails now are leading towards Marcos and Romualdez. That is the weight of the testimony of the 18 witnesses. Wala na siyang kawala dito. The challenge now is for the Filipino people to act. Kasi lantad na eh. Magkakatugma, magkakadugtong ang mga ebidensyang ito. Ano pang hinahanap ng mamamayan? At sa panghuli, ano pang inaantay ng AFP at ng PNP? Anong ebidensya pa ang wala? Anong bigat pa ng mga pagbubunyag ang hindi nailahat? Para sila ay mag-alangan pang kumilos. And that is now the call ng mamamayang Pilipino. The Armed Forces of the Philippines and the PNP must have their conscience call and moral duty na ang kanilang obligasyon ay pangalagaan at protektahan ang mamamayan, ipagtanggol ang kabutihan ng buong bansa, at huwag hayaan na ang gobyerno ay bulok at nagnanakaw sa mamamayan. The challenge now goes to the AFP and the PNP and to the Filipino people. Maraming salamat. Sir, anong masasabi niyo doon sa, kasi patuloy na dinideny po ni Trillanes na ito isang paninira lamang, at sabi nga niya kahapon ay kakasuhan niya daw mano itong mga 18 na ex-marine, si Sir Mike Defensor at saka si Attorney Baligod. Alam mo, nang matapos po ang termino ni Trillanes at nabulok siya sa politika, ang pangalawang pinagkakabuhayan niya ay magiging komedyante. So dahil wala na si Dolphy at si Chiquito, siya nang pumalit. Parehas lang ni Claire Castro. Kasi sino bang naglantad ng sarili niya na parang ambasador siya ng ICC kung masta? Parang siya ay consultant, operator, facilitator, ambasador ng ICC para durugin si Pangulong Duterte at ang mga previous officers ng Duterte government. Di ba siya din ang nagpapamayabang? Napabalik-balik siya sa Netherlands para silipin niya si Pangulong Duterte kung may sakit ba wala. E di nagpapakita na totoo ang sinasabi ng 18 witnesses na may diniliver. Kung paano niya patutuhanan yan, sa korte na siya magpaliwanag kasi siya man daw magsasampa ng kaso. Pero just again,
Trillanes, ang tawag sa kanya is the big joke. Isang malaking komedyante si Trillanes because ang credibility niya, zero. Eric, tawag dito. Ewan ko kung napansin niyo po napansin niyo po ba na parang media blackout po yata ang paglantad ng mga 18 ex-soldiers natin? Expected. At hindi lang blackout or hindi lang hinilot. Talagang distorted. Anong kapalagay niyo dahilan ng Eric? Dahil kontrolado nila Marcos at Romualdez ang malalaking media corporation. Hayat. Alam yun. At binanggit niya doon sa mali-malita na may mga budget sa media, ang core persons, media personalities, pare, pati pa mga iba pang mga opisyal ng gobyerno. It was a very systematic and a very massive corrupt practice na kinurap ng media, kinurap na ang institusyon ng Kongreso, ang Senado, kinurapot pa ang buong ahensya ng gobyerno at binulok pa pati ang police at military to the point na wala na silang paninindigan at nawala ng kanilang sense of moral duty and conscience obligation to the people. Kay Leila de Lima, sir, anong masasabi niyo po sa kanya? Kasi nakita po namin doon sa list na ipinakita ng mga 18 ex-Marine ay kasama po yung pangalan niya. At to the fact na nakikita po natin nakasakasama ng mga pinklawan sa kanilang mga rally. Si de Lima naman malapit-lapit nang bumalik sa kanyang bahay bakasyonan sa kulungan. Kapag nagbago muli ang administrasyon, which sigurado tayo magbabago yan in the next 2 years and a half or earlier, ang kulungan ang nag-aantay kay de Lima. Hindi ang kanyang mga paglalamierda at ang kanyang mga frailties sa woman na giliw. Mananagot siya. Sigurado yan. At kasama dyan siyempre si Marcos at si Romualdez at magbubuo sila ng Selda 13 para sa kulungan. Aatulan sila ng mamamayan sa pamumuno ng bagong liderato ng matino at matuwid na panggobyerno. Maraming salamat. Thank you, kay Eric. Kay Eric, balik lang tayo dito sa event natin. Ano pong itong People's Caravan ay para saan po? Ito ay para muling pukawin at balikan ang mga aral ng kasaysayan. We inspire the people na ang pagkakaroon ng people power ay isang pangyayari na nagpapakita ng lakas ng taong bayan para maglikha ng pagbabago. And ang pagtatanggol ng kalayaan at demokrasya, hindi yan ibinibigay on silver platter. Yan po ay hindi hiningi, ipinaglalaban yan. Kagaya ng ating paglalaban ngayon, nalinisin ng gobyerno, ituwid ang pamamahala at baguhin ang ating kalagayan na kung saan nabubulok at kurakot ang namumuno sa ating gobyerno. And that shall come from the sovereign capacity and sovereign power of the people. Yan ang purpose kung bakit nandito tayo. Thank you. Thank you, kay Eric. Hey Kong, good morning. Sir, ano pong reaction nyo tungkol po doon sa sinabi ni Trillanes? Kasi po, sa paglantad ng 18 na ex-Marine kahapon, ay kasama po kayo doon sa binabanggit niya na kakasuhan po niya. Ano na sa lahat, wala akong problemang harapin yung binabanggit niyang kaso. Pero mas importante dito, harapin niya yung mga sundalo. Kasi yung mga sundalo yung nagsabi na sila ang nagdala ng pera. At katunayan, bago pa man lumabas, sila mismo gusto lang makaharap at magsalita tungkol dito sa insulto. Napakaganda nito dahil malalaman natin ang katotohanan. Malalaman natin kung ano talaga nangyari dun sa ICC, ano talaga yung naging partisipasyon ng mga sundalo, at maging isa ito Trillanes dahil yung nabanggit nga doon sa affidavit, sila mismo yung ng pera. Sila mismo yung nagpapalit ng pera. Kana? Ay, Sir, next. sa paglantad po ba ng 18 ex-soldiers, sa tingin niyo po ba maituturo na po talaga itong mastermind at maididiin po talaga kung sino ang siyang may tunay na may kasalanan? Alam mo kung tutuhanin ng investigasyon, hindi na kailangan lumabas nitong 18 to. Bakit? Nung umpisa pa lamang, nagsalita na si Sergeant Cortesa, di ba, nag-deliver siya ng pera. Matapos noon lumabas si Saldico. Sunod-sunod na video ang sinabi ni Saldico na ito yung mga pangyayari. Matapos noon, lumabas naman si Yusek Bernardo. Nagsalita si Senator Ping sa Senado. Ang sabi niya, yung 25 billion na sinasabi ni Saldico hindi daw totoo dahil yung 8 billion, ito daw ay binigay ni Yusek Bernardo kay Adrian Bersamin at kay Yusek Raigib Olaybar. Kaya kung titingnan mo, noon pa, madudugtong-dugtong mo na eh. Alam mo na yung kwento, pero ang problema natin, huminto ang investigasyon. Ito yung tinatamaan si Senator Martin Romualdez, yung tinatamaan ng Pangulong Bongbong Marcos, huminto yung investigasyon.
Ngayon, lumabas na naman yung 18 sundalo na sinasabi nila. Nag-deliver kami sa Aguado, nag-deliver kami sa iba't ibang bahay sa may Forbes Park, sa 41 Forbes Park, nag-deliver kami sa Ilocos. Kaya napakalinaw na eh. Hindi ito kwentong kutsero, kundi personal na mga tao na na-involve. Magmula kay Gutesa, siya dang nag-deliver ng pera. Kay Saldico, siya kausap, siya gumawa ng budget, siya nag-deliver ng pera. Hanggang kay Yusek Bernardo, kinuha niya yung pera, sinabihan daw siya, nilagay sa armored van, 8 bilyon kay Trigipo Laybar at saka kay Yusek Adrian Isamin. So, dire-diretso. Sinadya pa talaga lumapit. Mga nag-aaral kayo na walang pinag-aralan. Wala pa kayong alam sa mundo. Yan ba natutunan nyo sa pag-aaral nyo sa UP? Mga bobo. Sabi naman nila, galit ako rapot eh. Siguro lahat naman tayo nagkakasundo. Okay. Galit tayo lahat Sige, sa Gong. pangungurap sa bansa. DRS. Kung saan kaya patungo itong lahat ng ito? Yung paglabas ng 18 na mga Marines na ito. Saan kaya patutungo ito? Inaasahan natin na magkakaroon ng investigasyon. May mga kausap na ako sa Kongreso. Nakita ko na rin yung finalist na Dor Amy Marcos na magkaroon ng investigasyon dito. So dire-diretso pa itong tingin ko lalabas. Kailangan talaga investigahan. Yan naman ang gusto ng taong bayan eh. Magkaroon ng transparency. Magkaroon ng investigasyon. Malaman kung ano totoo. Maging yung impeachment, di ba? Sabi natin, nag-file tayo para malaman natin ang katotohanan at mismo ang Pangulong Marcos sumagot. Ano ba talaga ang partisipasyon niya dito? Kasi nakikita natin sa ebidensya, nakikita natin sa proseso, nakikita natin yung pondo. Malinaw na may pirma siya dito, siya nag-release ng mga pondo ito. May dadaan. Last na. Speaking Sergeant Gutesa, Kong, ang dami po kasing nangihingi ng update sa kanya. Do you have any update po? Wala akong update sa ngayon. Ang pinakahuling update ko na nakuha sa kanya, sabi naman daw, medyo lumuwag. Kasi kung naalala ninyo nung una, nakapag-usap kami, alam namin yung nangyayari, patapos nun, nawala. Matapos magsalita ni Saldico. Pero ngayon, kailan lamang, lumalabas naman, may mga nakapagsalita na mukhang okay na naman at maayos na yung kay Saldico. Nabalita po kahapon, sir, na si Orly Gutesa ay nasa abroad na daw. Ano po masasabi niyo doon, sir? Nasa? Nasa abroad daw po. Wala naman. Wala akong nakuhang ganung Wala akong nakuhang ganung impormasyon. Sige po, thank you. Thank you, sir. Maging senator in the future. Ay, kung pahabol lang, anong seguridad naman kaya o security na makukuha ng ating mga 18 Marine? Lalong-lalo na at merong lumalabas na MC di umano na nag-ano sa kanila, nagbabanta po. Totoo yun, matapos silang umalis sa Club Filipino kahapon, sinusundan pa nga sila eh. Pero, yeah, siyempre. Dito tayo kumain sa... Yan, okay, dito tayo. Boss pala yung tatay. From Austria. Yung ano pala, Melvin? Masasagasan ko. Oo, ito. Nag-aalala kasi yung mga kababayan natin na nanonood kahapon, sir. Sa mga 18 ex-Marines. Totoo yun, sinusundan pa rin sila. Pero gumagawa ka naman kami ng pamamaraan para proteksyonan sila. At saka siyempre, mga Marines naman din to eh. Mismong ito eh, matatapag na mga tao. Kaya ako naman tiwala na mapoproteksyon sila. Pero siyempre, patuloy tayong hingi ng tulong sa taong bayan. Dahil pagka ginamitan naman sila ng puwersa, delikado rin. Kaya kailangan bantayan pa rin. Nakatago sila sa ngayon. Salamat, sir. Thank you. Di umano maleta, meaning billion or hundreds of millions of money. So, siguro sana magkaisa tayo kasi yung nilusay na pera ng bawat mamamayan. Araw-araw naghihirap ang mga taong bayan natin, mga mamamayan, nagtatrabaho. Every April, kinukubra ang wish. Lalo na yung mga government official.
lalo na yung katulad ninyo na mga nagtatrabaho lang, kinukupra na kagad ang buwis. At ito yung buwis, ito yung ina-allocate na budget ng gobyerno at ito yung ninanakaw at dinidistribute sa mga opisyal. Sabi ni Congressman Erice, 1.45 trillion ang nalustay na pera. So, tayong mga kababayan, I appeal to you. Ito ba ay pabayaan lang natin? Ilalagay lang natin sa forgetfulness? So, this is the time na maninindigan tayo in whatever ways na sana mananagot ang mga opisyal. Sabi ni Bongbong Marcos, nung December pa may makukulong. Hanggang ngayon wala pa. Kasi pala, base dito sa mga testimonya ng mga 18 Marines, maliban na si Saldico, nagsabi na rin. Si Gutesa, nagsabi na rin. Si Bernardo, at saka yung nireveal ni Congressman Tino Erice na si Adrian Bersamin. May pera din na 8 billion na pinaglulustay na di umano ng ating Pangulo. So ito po lahat. Huwag po natin kalimutan. So going back to the Yes. protest na ginagawa ngayon, Okay. according to NCRPO Director General Perin, ibang usapan na raw kapag may binanggit tayo ng impeach Marcos o patalsikin ng isang opisyal, what's your reaction sa NCRPO? Hindi tayo nagpapatalsik. Kasi that's an overt act. That's in violation of laws and probably the Constitution. Pero kung manawagan tayo, kusang loob niya, kung wala na siyang kakayahan, ngayon nakikita na natin, napakapayat na niya. Baka may sakit siya. Under our saligang batas, he is obligated to reveal. Marcos is obligated under Section 9. Sige. So, that's a serious illness. Survive voluntary resignation. Voluntary resignation. Kusang loob niya. Hindi tayo nagpapabagsak ng gobyerno because that is in violation of law. But we can shout to high heaven, Sir Marcos, ano bang sakit mo? Bakit mo pa pinapatuloy ang kabulastugan mo sa panggobyerno? Di ba karapat-dapat lang mag-resign kayo? Kasi kung hindi nyo kaya, payat-payat nyo na, sir. Galing nyo lang sa ospital. Grabe na yung ekonomiya natin. Maski sinong economist, tanungin nyo. Ang ating gross domestic product, GDP, 3%. Paano tayo makakaahon sa kahirapan? Lalo na may sakit po kayo. So, yun lang po ang panawagan natin. Sir, tanong namin. Ito mga riders lang, mga riders.